dapat iwasan sa akin pong karanasan na dahil nahack ang aking YouTube account? Yung na-download ko pong software is may kasama siyang virus. Ayun, what's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi saang panig man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, gagawa lang po tayo ng reaction video. Ito po ay patungkol doon po sa YouTube channel ni Kabusiness na kung saan ay talagang nahack hanggang ngayon hindi pa po naaayos. So pag-usapan po natin, dahil ito po ay kaparehas po nung nangyari kay Thessalonica Farm. So tingnan po natin, baka sakaling maayos din, kamukha po nung nangyari kay Thessalonica Farm. So pag-usapan po natin maya-maya ng konti. Pero bago po yon, konting paalala lang po, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag po natin kalimutan, pakisubscribe na lang tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video post. Maraming salamat po sa inyo. Tapos wag din po natin kalimutan sina Kuya Bal Santos Matubang, si Kalinga Prab, si Ate Edna Vlog, si Kapo si Jabber Sniper. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon tuloy na po tayo at gaya ng dati, habang nasa biyahe, tayo po ay magkikwentuhan dito po sa ating sasakyan para mamaya pagdating sa opisina, meron na po tayong intro dito po sa gagawin nating reaction video. Yun nga po, ito po ay patungkol doon nga po sa YouTube channel ni Kabusiness na kung saan talagang nahack. Ilang araw na po ginagawa ng paraan, pero yung pinaka-latest na balita po natin ay hindi pa rin po naaayos. So alamin po natin ano nga ba talaga ang nangyari dito po sa YouTube channel ni Kabusiness. Ito po muna mga katugang mga kalingap, pakinggan po natin yung sinasabi po ng kanyang anak. Paano ba nangyari na? Ano bang, ang gusto ko lang sanang i-share sa ating mga ka-business. Paano ba nangyari? Kasi ganito po yan. May mga ano po kasi tayong ginagamit na software na ginagamit natin. Minsan sa school, minsan sa pag-edit. Ayan. Na-tsempohan lang po kasi na yung mga na-download po software, may kasama po siyang virus. Kasi nung nakaraan po na gumawa po ako ng maintenance sa PC, reformat po ako, ganyan. So kailangan po i-reinstall yung mga programs na ginagamit ko. And nagkataon po na yung na-download ko pong software is may kasama siyang virus. So mali po yung paggamit ng mga software na hindi legit. Kaya yun po yung naging dahilan kung bakit yung ibang mga hacker ay nakakapasok sa nagkakaroon sila ng access sa computer. Kaya ko po kasing ginawa yun kasi urgent po kasi kailangan may ihabol na edit kasi mas mabilis po yun. At saka sa maraming taon na rin po kasing nagagamit yun. Safe naman po yung iba. At nagkataon lang na ayun nga, may na-download tayong gano'n, may napasama. Kaya ayun po yung nangyari. Kaya pagising po namin kanina umaga, na-change pass po ng hacker yung Google account. Pero hindi pa po niya ginagalaw yung YouTube channel. Hindi pa po niya pinapalitan ng pangalan, hindi niya ina-uploadan ng mga video na against sa community guidelines. Opo, ayun po. So ayan po mga kababayan, yun po yung nangyari sa YouTube channel po ni Kabusiness. So lumalabas, nag-download po siya ng mga software dahil nga po na-reformat yung kanyang computer. So ayun po ang nangyari. At dahil po doon, na-access yung kanyang Google account. So kapag na-access po yun, lahat ng nakabukas dun sa computer na related po dun sa kanyang Google account, ma-access na po. Kaya yun nga po ang nangyari sa kanyang YouTube channel, na-access na. Sila ngayon ang nawalan na ng access, lumalabas. Ngayon, ganyan pangyayari po ng katugang mga kalingap, ganyan din po ang nangyari kay Thessalonica Farm. Dahil siguro mga higit isang buwan or mga 2 months, nahack din po yung kanyang YouTube channel. Pero nagawan po ng paraan. Ito po, pakinggan po muna natin sandali yung nangyari kay Thessalonica Farm at saka paano nagawan ng paraan. So, magkukwento po ako sa inyo para po maging aware kayo, para po yung mga iba na nag-vlog, yung iba po nagsisimula sa YouTube, ay meron po kayo mapulot na konting karanasan or mga dapat iwasan sa akin pong karanasan na dahil nahack ang aking YouTube account. Okay? So, saan po ba nagsimula ito? Simula po lahat ng mga ito, mga farmers, nang nag-download po ako ng Bandicam
Bandicam na crack videos. Ano po ba yung crack video? So yun po yung para makalibre ka na lang sa mga application na kailangan mo i-download. So dahil 'di ba kalimitan pag magda-download ka ng mga ganyan mga application, kailangan po bayaran mo pa. So para hindi ko na siya bayaran, naghanap ako ng crack file para po ma-download sa PC. So yun, pag-download ko po sa PC, yung isang email andito sa nakalagin yung isang email ko. So may isang email kasi na nakalagin sa PC na nakakonekta yung YouTube channel ko. So may sarili rin akong email na owner mismo ng Thessalonica Farm Channel. Tapos nakalink doon parang manager yung isa pang email na nakalagin naman sa PC. After that, so after ko makapag-download ng crack file, kinabukasan, yun, nagulat po ako na wala na YouTube channel ko. So yun pala ang nangyari, na malware ako at parang nakilagger. Tapos yung ginawa ng hacker, na hack nila yung email na nakalagin sa PC kung saan ako nag-download ng application na malware. So after that, pag check ko sa phone ko na yung sa mismong own email ko, wala na po yung YouTube channel ko. Okay, so ganun po yung nangyari. Hinak nila yung email na nasa PC, na nakalagin sa PC ko. Ginawa nila, dahil nahack nila yung account na yon, tinransfer nila yung ownership ng aking channel sa email kung saan yung hinak nila na nasa PC. So hindi na rin namin na-recover yung nasa PC na Gmail. So as in, wala na talaga akong access. So napakita ko naman sa screen, ayan talaga, you are not longer the owner of Thessalonica Farm. So wala na talaga akong access kahit ano. At hopefully, super salamat po kay Sir J. De La Cruz Aroza. Ayan sa screen. So super hands up ako sa kanya sa pagtulong sa akin, sa pagbigay po ng mga infos na dapat kong ipasa kay YouTube. So step by step niya akong ginaid kung paano ko mare-retrieve si YouTube channel ko. So thank you Sir J. Ayan, maraming salamat. Shout out kay Sir J. Ayan Sir J, first video ko na ito after na-hack yung account ko. Worth it yung pagod tsaka intay natin sa lahat ng pinaghirapan natin dahil nabawi naman natin yung aking YouTube channel after 1 week. So yun naman po ang nangyari dito po sa YouTube channel ni Thessalonica Farm. Kaya tuwang-tuwa po siya nung naibalik po. Yun naman po ay sa tulong ni Jay at siya po ay natulungan. Kaya nga po kanina, ipinorward ko po kay ka-business at ang sabi ko sa kanya, panoorin niya yung nangyari kay Thessalonica Farm para magkaroon siya ng idea, baka sakaling makatulong. At nandun din po yung pangalan o kaya yung Facebook account nung tumulong sa kanya. So yun po ang antabayanan natin kung sakaling hindi pa rin po ayos. So baka sakaling si Jay ang makatulong sa kanya. So antabayanan po natin mga katugang makalingap. At tayo naman po ay umaasa na sana maibalik pa po. Dahil sa YouTube naman po, yung mga file po niyan, intact naman po yan. Hanggat wala namang nangyayari pang masyadong malala, na talagang walang-wala na, yung sobrang galing ng mga hacker, sa palagay ko naman po, pwede pa pong ma-recover yan. Ngayon kung sakasakali naman na hindi na talaga ma-recover, talagang wala na, huwag tayong mag-alala. Dahil yung mga viewers naman natin, kapag sinusundan natin yung isang YouTuber, po pwede naman pong i-follow po uli natin sa mga bagong YouTube channel nila. Minsan nga po nagiging mas sikat pa o kaya lalong lumalaki yung kanyang subscribers. Kamukha po nung nangyari kay Boy Tapang noon. Di ba po nagka-problema yung channel ni Boy Tapang noon, inalis ni YouTube. Tapos nung gumawa siya ng panibago, aba lalong nag-trending. Saglit lang, naging milyon na po yung kanyang subscribers. At ngayon nga po ay papalaki na ng papalaki. So antabayan na lang po natin kung ano pa po yung magiging latest update. Dahil sila naman po ay nagbibigay ng mga update sa mga viewers natin. Minsan doon kay Papa Deans TV, yung channel ng kanyang anak. At minsan naman po doon sa ka-business family. So sa kanila rin po yan. Kaya wag tayong mag-alala dahil nalalaman naman po natin yung mga development patungkol po doon sa kanyang YouTube channel. So yan po mga kababayan, sana magsilbing aral po yan. Dito po sa YouTube, marami pong binibigay ng mga security na sana gamitin po natin para hindi po basta-basta na-hack ng mga hacker yung ating channel. Lalong-lalo na po kapag lumalaki na dahil sayang yung pinaghirapan po natin, tapos isang iglap mawawala lang. So ang isa pa po siguro sa parang lesson learned natin dito, wag tayong manghinayang. Yung tipong nag-download po tayo ng mga libre, minsan nandun po yung yung virus. Kung medyo may konting bayad, tsagain po natin. At least sigurado po tayo. Kaysa naman dun sa mga free, yun pala merong virus. Sayang lang po yung ating channel. So masasacrifice po yan, sayang yung pinaghirapan. So yun po mga katugang makalingap, sana nakatulong po yung ating mixing reaction video sa ngayon. At siyempre, gaya ng dati, bago tayo tuloy magtapos, meron po muna akong isa shoutout.
Tapos shoutout din po sa aking mga kasamaan sa Coos, Kalingap, OFW Organic Sponsors, sa inyong walang sawang pagtulong din po sa mga babahay program ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo. At syempre hindi natin nakakalimutan yung ating mga viewers na masugid na taga-subaybay po ni Kuya July, nanonood ng ating mga videos, ng ating mga premiere, live stream. So maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo na yung mga hindi nag-skip ng ads, madalas nagla-like at saka masipag mag-share ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo. Muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!